Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Tricia Lynn Gidiao at ngayong araw ay ang una ay ang mga teorya sa pagbabasa. Una ay bottom up o baba pataas. Pag-unawa mula sa maliit na bahagi patungo sa letra, salita, pangungusap, kahulugan parang nagbuo ng puzzle gamit ang maliit na piraso. Sunod ay ang top-down, taas pababa. Pag-unawa sa nagsimula sa dating kaalaman, karanasan at hinuha ng mambabasa bago ang teksto. Ginagamit ng mambabasa ang sariling alam. Sunod ay ang interaktibo o interactive model, pinahalong bottom-up at top-down. Ginagamit ang teksto plus dating kaalaman ng sabay. Nabuo ang kahulugan mula sa impormasyon at sariling karanasan. Pang-apat ay pagsusuring pagbabasa. Kritikal na pagsusuri ng teorya, ideya at posisyon ng may akda. Ang huli ay pamumunang pagbasa. Sinusuri ang loob at labas ng teksto, kagaya ng pamagat, simula, katawan, wakas, istilyo. Meron rin silang mga paraan upang mas maalala nila ang kanilang mga binasa. Ay ang skimming, madali ang pagbasa upang magkaroon ng impresyon kung dapat o di dapat basahing mabuti ang teksto. Sunod ay scanning. Ito ay paghahanap ng tiyak na impormasyon, kagaya ng pangalan, petsa o numero. Sunod ay ang casual na pagbabasa. Ito ay pampalipas oras, magaan, hindi malalim. Ring komprehensibong pagbabasa. Buong pag-unawa sa detalye para sa akademikong layunin. Sunod ay ang critical. Tinitingnan ang katotohanan, lohika at kabuluhan ng teksto. Pang-anim ay ang pamangking o paulit-ulit na pagbabasa. Huli ay ang pagbasang tala, pagbabasa na sabay ng may highlight at pagguha ng tala. Sunod ay ang karaniwang suliranin sa pagbabasa. Ang una ay malabong paningin. Hiram o magbasa dahil sa problema sa mata. Sunod ay kakulangan sa kaalamang pangwika. Mahirap ang vocabulary o bokabularyo at grammar. Sunod ay kakulangan sa kaalamang kultura. Hirap kapag hindi pamilyar ang kultura. Ang apat naman ay kulang sa impormasyon at karanasan. Walang koneksyon sa binabasa. Sunod ay ang gabay sa maayos na pagbasa. Ang una ay literal na pag-unawa. Kumuha ng detalye, buod o pangunahing ideya. Ang ganap na pag-unawa ay kilatsiin ang katotohanan, gumawa ng opinyon o magbigay solusyon. Ang pangatlo ay ang pagkilatis sa kahalagahan, magreaksyon, maghambing, suriin ang pananaw ng may akda. At ang pang-apat naman ay pagsasanib ng kaisipan at karanasan. Iuugnay ang binabasa sa sariling buhay. At ang huli ay ang paglikha ng sariling kaisipan, gumawa ng bagong wakas, bagong pamagat o sariling kwento. Huli nating topiko ay ang gabay sa pagsusuri ng teksto sa iba't ibang disiplina. Ang una ay suriin ang may akda, target, reader, o paksa o sanggunian. Sunod ay tukuyin ang layunin at balangkas. Pangatlo ay suriin ang istelyo at paraan ng paglalahad. At ang huli ay tayahin ang kompleto at malinaw ba ang teksto. At yun lang po. That's all. Thank you.